Alice Guo saga continues. Deported ang isang big-time businessman sa Batangas matapos ang halos 2 taong detention sa Bureau of Immigration. Nabisto kasi na hindi pala siya Pilipino. Ang detalye sa Part 1 ng Exclusive Agenda Report ni Joash Malimban. July 16, 2024, nang arestuhin sa NAIA Terminal 3 ang nagpakilalang Pinoy na si Steven Macaraeg Herrera. Base sa kanyang birth certificate, ipinanganak siya sa Ledesma Street sa Iloilo City at panglima raw sa mga anak ng mag-asawang Mirna Macaraeg at Elmer Herrera. Pero matapos ang halos 2 taon sa loob ng Bureau of Immigration Detention Center, deported nitong Marso si Herrera. Matapos lumabas sa mga investigasyon na isa pala siyang Chinese national. 2 Chinese identities ni Herrera na nakuha ng BI ayon sa kanyang mga ID, Shi Rongfa at Wang Zhengquan. Ayon sa BI, subjected sa possible espionage investigation si Herrera. Confirmed with biometric information taken from both the identities, 2 Chinese identities yun, as well as a Philippine document, Philippine passport, yung biometric information din po nun, nakuha din po ng Bureau of Immigration. He was not deported immediately kasi this is an espionage case, so kailangan antayin natin lahat ng mga agencies if there is a case filed against him. Kahit tila nanonormalize na ang mga insidente ng mga nabibistong fake Filipino, bakit nga ba natin pinag-uusapan si Steven Macaraeg Herrera? Sino nga ba siya? Napag-alaman ng mga otoridad na isang big-time businessman si Herrera sa Batangas. Major shareholder siya sa 2 sa pinakamalaking quarrying operations sa bayan ng Taysan. Ayon sa Articles of Incorporation ng Golden Mountain Aggregates, si Herrera ang major shareholder nito kung saan hawak niya ang 30% ng total shares. 20% of total shares naman ng Eco Summit Aggregates Corporation ang nakapangalan sa kanya. Filipino ang nakalagay niyang nationality sa mga papeles ng 2 kumpanyang ito. Nakalista rin si Herrera bilang authorized representative ng Chinese-owned tile processing and manufacturing company located in San Pascual, ang Time Ceramics Philippines Incorporated. Hawig ang kaso ni Herrera sa kaso ni Go Waping o mas kilala bilang si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi man siya directly involved sa politika, sangkot siya sa malalaking businesses dito sa Pilipinas habang gumagamit ng fraudulently acquired Filipino identity. Ibig sabihin, lumabag si Herrera sa mga batas natin kaugnay ng foreign ownership, business registrations, regulated industries at possibly scrutiny when it comes to national security. Hindi rin malinis ang record ng ilan sa mga natukoy na kumpanya. Noong May 2024, inaresto ng BI ang nasa 7 Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa Eco Summit Aggregates Quarry nila Herrera. Ang kanilang original na target daw, ang isa pang Chinese national na si Wang Zhenglai na isa rin sa shareholders ng nasabing kumpanya. Ang listed residential address ni Zhenglai ayon sa SEC documents, kapareho lang din ang address ni Herrera sa Binondo. Noong February 2025 naman, naghain ng petisyon ng mga residente ng Barangay San Teodoro sa Bawan, Batangas na suspindihin ng permit to operate ng Time Ceramics dahil sa umano'y matinding ingay, makapal na usok at mabahong amoy mula sa mga generator set nito. Ang nakapagtataka rito, ang mga kumpanyang ito ay nairehistro sa Pilipinas ilang taon bago pa maaresto si Herrera. Again, July 2024, inaresto sa NAIA Terminal 3 si Herrera. Ang Golden Mountain Aggregates na i-register sa SEC by November 2022, samantalang Eco Summit Aggregates naman as early as June 2019 na irehistro sa SEC. Ibig sabihin, isang pekeng Pilipino ang pumasok, nakinabang at kumita sa mahigit 5 taon without any restrictions. Ang tanong, kanino nga ba connected itong si Herrera? Paano ito nakalusot at nakapagnegosyo sa Pilipinas? At meron ba siyang kapit sa pamahalaan? Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.